kuhanan muna kita ng reaction mo. Sapagkat lumalawak ang pagkukundina ng iba't ibang sektor, nagiging komedyante tuloy ang tingin kay Tito Soto, at parang nababagay na bumalik na lang siya sa Itbulaga show kaysa ipilit ang sarili niya na maging senador pa o maging Senate President. No? Mantakin mo, iniinsulto niya ang Korte Suprema at patuloy na sinasabi na may agenda ang Korte Suprema. Kaya nila ginagawa ito, parang gusto niyang sabihin, maka-Duterte kayo dahil kayo, ang karamihan sa inyo na-appoint na Duterte. Na-appoint ni Duterte at ang gusto nyo ay Duterte pa rin ang magkakaroon ng panibagong leader sapagkat you are in favor under the spell of the Duterte favoritism. Parang gusto niyang sabihin na ganun, pero hindi niya may diretsyo, no? Kasi makukontempt siya sa alam niya. Ma'am, yung reaction to this, kasi galit ang taong bayan sa hindi pagkilala ni Tito Soto bilang Senate President at hindi lang pagkilala, pinabastos niya ang proseso ng demokratikong check and balance with the authority of the court to interpret and execute a decision concerning sa pagpapatupad at pag-iral ng mga batas sa ating bansa, Ma'am Lorin. Number one, Tito Soto is what's a kind word for stupid? he's ill-educated. No? He's mahina utak. Number two, he's a buffoon. Number three, there are people behind him. No? And then na meron silang script, no? Kasama dyan sina Lisa Marcos, sila Bongbong Marcos, etc. I mean, it's obviously another bid, another script for their bid to stay in power on and on and on, 'di ba? I mean, you know what's happening in the Philippines right now is a nightmare. Instead of government serving the Filipino people as they ought to, 'di ba? This endless paglatag of how do we stay in this endless political games, endless. I mean, you know, okay, they're politicians, okay, there's politics, etc. But it's endless. There has to come a point where it should stop, Tito Soto. Stop. Shut up already. No, and then serve the people already. Because ang tao talaga ngayon nagugutom. Diba? Ang tao talaga ngayon, I know we're a tropical country with Pacific Ring of Fire, magkakaroon naman ng disasters. We need to prepare for that, diba? And yet here these idiots, no? And even their foreign policy is just so, it's just so terrible. Everything is really, gusto mo talagang wasakin ng Pilipinas itong mga ito. So Tito Soto saying something like that just shows you talaga the face of a politician who doesn't really care about the Philippines. And he's a tragedy. No? He's even though he is a buffoon and a comedian, no, he's really a very tragic figure. Kasi for me, my definition of a tragic figure is someone who has wasted his life, lalo pa at that age. No? Malapit sandali ka na lang, mamamatay ka na. Mag-80 anyos na yan, ma'am eh. Really? No? So imagine, no? Imagine 79 na yata yan? Yeah, so even for the Filipino people, no, even for the Filipino people, I think that itong merong what we're going through as a country is what's called a dark night of the soul. Napaka-dark talaga dito. 'Di ba? So pero andun yung potential niya for growth as a nation and individually, 'di ba? Yeah. So for me kasi organized religion has been really the downfall of this country kasi we vote people into office and we see them as our savior instead of us participating, 'di ba? Being talagang participative na gobyerno tayo, that when we vote someone into office, pinapanood natin sila at tinitingnan natin kung so dapat ganun yung mga natututunan natin ngayon. Kasi si Tito Soto, tingin ko has-been na yan. I think napangakuan siya maging vice president or something, 'di ba? That's yung agenda niya, ma'am eh. Mukhang atat siya na ma-appoint as vice president. Kasi nga, they were expecting that Sara will be impeached. Kaya nga, ma'am, nagagalit siya sa Supreme Court nang sinabi ng Korte Suprema. Kinastigo siya, ma'am eh. Sila, ang buong nagmaniobra, sabi ng Korte Suprema. The Vice President and the office of the Vice President, they are not ornaments for political game. The Vice President is the constitutional successor to the incumbent President. In any instance that the presidency is declared vacant, the only constitutional successor is the Vice President. Dapat nirerespeto natin ang opisina na yan at hindi natin ginagawa ng hakbang na lamang ito ay sirain, salaulain at i-shortcut, baloktutin at ikutan ang mga proseso kagaya ng due process of law, equal protection of law, at pati na po ang rules on how to proceed with impeachment. Tama ka, Ma'am Lorin. Mukhang yun nga ang kanyang agenda na kung si Sara Duterte ay matutuluyang ma-impeach at ma-remove from by way of impeachment court conviction, he is expecting na i-appoint siya ni Marcos as Vice President. At kapag may nangyaring masama sa kalusugan at buhay ni Marcos, magiging shortcut President si Tito Itbulaga Soto. Ambition can really destroy the sense of reason, making people become insane. Kagaya ni Tito Soto, nababaliw sa ambisyon niya, Ma'am Lorraine. Eric, sabi mo ambition na yan,
It's really so entertaining to watch right now. Talagang tawang-tawa talaga ako when Risa Ontiveros says that she's going to run. It's so funny. When John Cremulya says it's just so funny. Everything is so funny. When Nicolas Torres says he's going to run for senator, you know what? These motherfuckers talaga. Sobrang nakakatawa. Sobrang funny. Talagang, and then you juxtapose that with Inday Sara, with the Dutertes, no? Parang, walang, hindi sila power hungry. And in fact, Inday said, ano, nandito kami dahil gusto nyo. Pero pag ayaw niya sa amin, dito ba kami walang problema. At saka alam ko yan for sure, hindi yan salita. Kasi narinig ko na rin yan sa mga taga Marcos. Meron ako narinig na nagsabi niya na pag ayaw na nila, bababa ako. Yung pala, hindi sobra din kumapit. No? So, it's really yung character ng leader, no. Kasi nga asawa ko sundalo, so alam ko yung AFP na yan, it's an organization of leaders, di ba? And it's an organization that values men and women that they will follow to the death. Correct. Diba? And they will not do that with idiots like this one, yung morally vacuous. You think they'll die for Omet Browner? No, they won't. They will not. No, why? Because he's not leader. The leaders that are yung merong very compelling, no, like who's at the Medal of Valor, Ortiz. Si Arturo Ortiz. Yeah. So mga ganyang klase, no, talagang they really have the respect and admiration of the men and women in uniform. Yun lang, meron siyang titulo, pero yung titulo na yan up to a certain point lang yan. Yun yung tingin ko, ha. Yun yung tingin ko. Kaya lang nga marami puro sila leaders at meron diyan mga nababayaran. Yun talaga yung totoo. No, so may mga corrupt din diyan. Kaya lang I think that the overwhelming majority hindi corrupt. No? Correct. I agree. At yun din po ma'am ang nagbibigay inspirasyon kahit paano kay Colonel Munggaw na napukaw niya ang mga matitino at may matuwid na paninindigan at may direksyong hindi lang career kundi they really love the country. They really love to serve the people. Kaso hindi sila nasa position of power and authority sa command. Yun, pero sabi ni Colonel Munggaw, alam ko marami pang matitino within the ranks of the AFP men and women and sa mga officers. Kaya sabi ko nga ma'am, si Bronner tsaka si Gibo Chodoro, maiiwan ito sa basurahan ng kasaysayan. Yeah. When the majority of the officers in command line will call on Marcos to step down and they are going to facilitate the redeeming factor for the AFP to join in the facilitation of a peaceful transition of constitutional line of power. Ma'am, hindi matanggap-tanggap ng Senado nila Tito Soto, kagaya din po nila Benny Abante. Nag-walk out kahapon si Benny Abante dahil ayaw niyang ipatalakay, ipadiscuss ang reklamong impeachment kay Bongbong Marcos Jr. at gusto niya mag-proceed na lang sana kay Sara Duterte daw, yun daw dapat ang ni-impeach. So nag-walk out siya kahapon, nagdrama-dramahan ang lolo, si banal na aso Santong Caballo, and habang tawang-tawa ang mga miyembro ng komitiba, sige ang maniobra ng CPP, NPA, NDF at ng akbayan na mga peking komunistang kaalyado nila at ng Yellow and Pink Group, naghahanda sila ng all-out attack upang durugin muli ang pagkatao ni Vice President Sara Duterte. Inunahan na sila ni Congressman Egay Erese. Sabi niya ba, galit na galit kayo sa sinasabi niyong 125 million pesos confidential fund, 600 million pesos confidential fund sa DepEd. Lahat ng yan, nasagot naman yata ng Vice Presidente sa Commission on Audit, pero tahimik kayo dito sa 1.4 trillion pesos na ninakaw na flood control at mga ghost projects, Ma'am Norit. You know what, Eric? Sobrang funny, di ba? But but I also like it. I really like it because they really are they're the ones pushing for their own oblivion. Matatanggal talaga yung mga yan because I truly believe that the universe favors integrity. No? So itong ginagawa nila, halatang-halata namang wala ng integridad. Tingnan mo naman yung figures, ang layo, di ba? 125 million, 1 point something trillion, di ba? And mga kain-suka, di ba wala talagang integridad? No integrity at all. So, naswertehan lang sila na may George Garcia, na mandaraya din, yan, pagbabayaran din natin yung unggoy na yan. Yung sindikato din yan eh. Yung sindikato din yung hayop na yan, no? So, naswerte lang sila, pero in the end, it's the voice of the Filipino people na mananaig dyan, no? And they will be voted out of oblivion. And yung nangyaring 8 Inodoro noon, mauulit yan. Kasi, yun nga yung kagandahan dito. Although nakakasuya pag hindi mo alam kung mag-react sa ganyan, 'di ba? Kasi meron pa silang drama no? May mga slow motion pa sila na naglalakad silang magkakasama, may pag ganyan pa, 'di ba? Mga ikulong na yan, mga kuratas, mga serious pa yung mga mukha, pero mga ulol, 'di ba? Mga ulol. Gusto mo sabihin ng ganyan. Hindi nyo nga ma-mention si Marcos ulol, 'di ba? So while they're just so kulang talaga sa utak kasi kung
kung sana no, kung tingnan nila yung trust rating ni Bongbong, dapat nabasa na nila ng tama. Tapos na si Bongbong, no? Ididikit nyo yung pangalan ninyo dyan. Diba? Tapos nakita yung trust rating ni Inday. I mean, kung ako pa sila, kung may utak sila ng konti, hanap sila ng paraan para ride on sila kay Inday. Dapat ganon. Dapat ganon ang ginawa nila. At saka yung, di ba, naalala mo, Eric, nung nagsimula tayo sa Laban Kasamang Bayan, di ba yung nag-a-advise pa nga tayo kay inaabisuhan ko si Tambi, di ba? Nung naging obvious na ay si Martin Romualdez, sobra palang ambisyoso nito. Gusto pala niya talaga maging president. Gusto niya pala maging minister. Di ba ang sinabi ko sa kanya, Martin, bibigyan kitang advice, simpleng-simple lang, libre. Kung gusto mo maging president, serve the people. Kasi nakita ko kay PRRD yun eh. Gago, hindi niya sinunod eh. Kasi hindi nga niya alam eh. Ginawa lang niya, nagnakaw siya, tapos yung tupad-tupad niya yan na ang daming nakurakot, ang daming namatay dahil dyan sa flood control na yan, di ba, et cetera. Pero kung silbi siya, imagine how much did you spend? Billions, trillions. Kung nag-infrastructure ka, kung nag-farm to market roads ka, kaya lang talaga, nag-gets ko na character is really destiny. Hindi talaga character nila yan. Hindi ang character nila Laila de Lima. Si Laila de Lima, fox drug lords, no? Balasubak din yun. Balasubak yung driver niya, talagang sexual harassment siya, na talagang ginagamit niya yung pwesto niya for sexual favors, di ba? That's her character, di ba? Tapos siya, corrupt, uubod ng corrupt, di ba? At saka yung ma'am sa 200 million pesos ang hindi niya liquidate, walang resibo, at umalis na lang siya sa Department of Justice, wala pong hustisya kung saan niya ginamit ang more than 200 million pesos. Pag-usapan din natin. Generational plunder. Marami pong nangyayari, pati yung drama nung tatlong senador natin, si Kiko Pangilinan, si Erwin Tulfo, at si Risa Ontiveros, na inaapi yung ating mga OFW, pati yung kanilang mga pamilya. Linalagay sa peligro ang kapakanan, seguridad, at safety ng ating mga kababayang Pilipino na nasa teritoryo ng China. Pinapainit sadya ang usapan. Pansinin po ninyo, dahan-dahan po nilang inililihis, inilalayo doon sa generational plunder na nagaganap hanggang ngayon sa ilalim po ng Panguluhan o ng administrasyon ni Bongbong Marcos. The issue is still corruption and not diversion. Yung diverticulitis, sabi ko nga ako sa inyo yan ho talaga ang nagiging sakit ng mga mahilig mag-diversion ng mga kanilang propaganda upang ilihis sa corruption. Diverticulitis, yan po talaga yung nagiging sakit ng mga mahilig mag-divert ng public funds. Pera po natin yan Patuturing na nga hong karma yan. We do not wish anybody ill. Pero pagka naman inaapi mo na ang Pilipino at talaga naman talamak ang diversion of public funds, yan talaga ang magiging sakit naman, yung diverticulitis. Again, divert, linilihis yung paggamit ng pera ng Pilipino. Iculitis or itis or litis sa medical term, yan po yung pamamaga. Pamamaga nung sack or pamamaga nung pouch. Pamamaga ng bulsa. Pamamaga talaga yung bulsa ng mga magnanakaw ng pera nating Pilipino. Ito po, balik tayo, generational plunder. Ano po yung generational plunder? Ito po yung ginagawa ng kasalukuyang administrasyon. Nakaw dito, nakaw doon. Pati ho, ibalik ho natin, yung tinansong ginto, hindi ba? Pati yung ginto ng Bangko Sentral ng Pilipinas, pinakialaman. It is important dahil hindi pa po ito nare-resolba, hindi pa po tapos na usapin ito. Huwag dapat magpadala sa diversion or diversionary tactic, using diversionary propaganda, itong sila Bongbong Marcos. Yung impeachment sa kanya, inunahan niya. Ngayon naman, itong mga atat na nag-file ang impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte, mga ipokrito po ito Aliado, kampon po ito ni Marcos. Yung apelido ng isa, Aquino D, kampon ho yan ni Marcos. He was very silent. That guy who filed the impeachment complaint against Vice President Inday Sara, napakatahimik po niyan. Pati pamilya niyan, napakatahimik yung pamilyang Aquino, yung mga Dilawan, napakatahimik po nila sa korupsyon na ginagawa ni Bongbong Marcos. Magbalik tanaw po tayo sa kasaysayan. Magkaaway na mortal ang pamilyang yan. Pero ngayon nagsisiping na po sila. Kahit na harap-harapan, Marcos Jr. is committing generational plunder. Balik po tayo doon sa ginto. Ang ginto po natin, nagbenta po sila noong Marso of 2024. Pilit nila itong tinatabunan pero hanggang ngayon, I believe yung governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang pinakamalaki na opisyal ng ating pamahalaan pagdating sa sahod o sweldong nakukuha. Milyon po yan. Pero dito sa usaping panananso ng ginto,
Generational plunder po kasi ito, ipapaliwanag ko sa inyo. Noong March of 2024, nagbenta po ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng 29.4 metric tons ng ginto. Yung presyo po na nabentahan noong March of 2024 ay $1.88 billion. $1.88 billion. Sa peso value po at that time, 104 billion pesos more or less. Generational plunder because of their generational blunder. But it's not even a blunder. Deliberate po yung pagsalya ng ating ginto. Tingnan po ninyo, March of 2024, nagbenta ang Bangko Sentral ng 29.4 metric tons. Tonelada ng ginto na ang halaga po sa dolyar ay 1.88 billion. Pagdating naman po sa peso value, ang halaga po nito ay 104 billion pesos. Ano naman, ang laki palang halaga noon, Atty. Vic, tama po yun. Subalit, alam mo ninyo, ang presyo ng 29.4 metric tons na ginto ngayon, habang po tayo nagla-live kasama po kayo, ang halaga po niyan as of February 1, 2026, yung halaga po niyan ay 5.14 billion na. Ibinenta ng $1.88 billion noong March 2024. Sa anong kadahilanan hindi pa rin ho sila sumasagot sa ating mga Pilipino? 2 years after, wala pa. February 1 pa lang ho itong valuation na ito February 1, 2026. Kung nung February 1 po sila nagbenta ngayong taon, yung halaga po ng 1.88 billion ay 5.14 billion US dollars na. Ganun po kalaki. Ganun po kalaki yung discrepancy nung pagbebenta nila nung taong 2024 ng ating mga ginto. And again, ang layunin ng ating Tinig Maisog ay itaas ang antas ng mahalagang usaping panlipunan.